isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Yan guys, since today guys ay malapit na ang Christmas, so ang gagawin ko today ay magdi-DIY ako ng Christmas decor dito sa aking bahay para naman syempre gumanda itong aking bahay na sa pamamagitan ng aking sariling gawa ng mga dekorasyon. So, bago kong umpisahan guys, ay welcome back to my channel. Siyempre, Hilda Chavez Evia po lamang. At sana guys ay ma-enjoy nyo ang panunood ng video na ito dahil napaka simple at hindi gaanong magastos itong gagawin ko. Kung ano lang yung mga bagay na meron ako dito o yung mga dati pang mga dekorasyon na meron ako, yun lang din ang gagawin ko at hindi na ako bibili pa. So, paulit-ulit lang na mga dekorasyon ang aking i-DIY. So, ayan guys, umpisahan ko na ang aking DIY project para sa Christmas 2023. Ayan guys, ito ang aking mga gagawin. So, ayan guys, start ko muna sa aking gagawing DIY ay yung centerpiece sa aming dining table. Ayan, gagawa ako ng centerpiece para sa Christmas. Ilalagay namin ito sa aming table. Siyempre, sa gitna ng aming table. So, meron ako ditong patapon na empty box. Ito na pinaglagyan ng appliances nung bumili kami ng gamit. Eto, dito siya nakalagay. Kaya, hindi ko tinapon dahil gagawin ko siyang box ngayon sa aking centerpiece. Ayan, at itong garland ay lalagay ko lang dito ng ganito. DIY ito guys. Ayan, gamit ang mga gamit ko pa nung nakarang Pasko. Ayan, ganyan lang. Ayan. So, ayan, naikabit ko na siya. And then, meron ako ditong silver ribbon. Ayan, pang Christmas tree din ito. Mga sobrang gamit ko nung nakaraan, tinago ko lang. Dahil ang motif nga namin this Christmas is silver and gold. Kaya hindi ako gagamit ng ibang kulay, kundi silver lamang at gold. Ayan, hindi naman mahirap gawin ito dahil simple lang naman. Ayan, itatali ko lang siya. Kaya kung meron kayong mga pinaggamitan ng mga nakaraang Pasko, pwede pang gamitin yan. Ako kasi hindi ako nagtatapon. Tinatago ko lang lahat. At iniiba-iba ko na lang yung design ng gagawin ko tuwing Christmas. Para hindi nakakasawa. Yan. And then next ay kukuha ko ng mga scratch paper. Crumble ko siya. At ilalagay ko dito sa loob. Yan. Yung ganyan. Para kapag nilagay ko yung mga Christmas balls, hindi gaanong marami ang kakainin niya hanggang ilalim. Para sa ibabaw na lang. Ayan.
Alam niyo guys, sa paggagawa naman ng decoration, nasa inyo na yan. Basta ma-idea kayo, marami kayong magagawang maganda. Ito ngayon yung aking Christmas balls na gagamitin. Ayan. Gold siya at silver. Kasi yun nga ang motif namin today. For this Christmas. Ayan. Lalagay ko lang siyang ganyan. Then, hahaluan ko ng silver. Silver balls naman. O, diba guys? Napakadali lang. At meron din ako ditong white. Haluan ko siya ng white kasi para magkaroon ng buhay yung aking centerpiece. Okay lang nahaluan ng white kasi silver and gold naman, kaya hawig naman siya sa silver. At meron akong isang malaking gold balls. Hindi ko na ito ididikit guys kasi patong-patong lang na ganyan. Ayan, pupunuan ko pa siya. Ayan. So, ganyan. And then, meron ako ditong gold leaves. Ayan. Ito yung mga nilagay ko sa Christmas tree ko last year. Masyado naman siyang marami. Kaya, yung iba ilalagay ko na lang dito. Ayan. Pwede ko siyang iipit kasi diipit naman ito. Ayan. Yan, okay na yan. Ganyan. Then, next ay meron akong ganitong maliliit. Ang tawag dito ay acorns. Ayan. Ito ngayon ay ididikit ko sa bawat gilid ng aking garland. Ayan, gagamit ako ng glue gun para lumikit siya. Dudugtong pa natin yung ibang bukas. So ayan na guys, tapos na ito. Nailagay ko na lahat ng decoration na dapat kong ilagay. Ayan, ilagyan ko rin ng ganito para maganda yung ribbon niya. So ang huli ay ilalagay ko tong Christmas light na di-battery. Ayan guys, ayan. Di-battery ito guys, binili ko online. Kaya anytime, kahit saan ko buhatin itong aking centerpiece, kahit saan lamesa ko ilagay ay pwedeng-pwede siya kasi di-battery yung aking Christmas light. At napakaliliit lang guys. So, parang string lang siya ng gitara. Ganun. Ang ganda niya. Kaya nung nakita ko natuwa ako, may mga ganito na rin pala ngayon. Ayan, lalagay ko lang dito sa paikot niya para mapailaw ko na siya siyempre.
O, so ayan guys, nailagay ko na yung aking Christmas light. At ngaya, akin na siyang sisindihan. O yan, ganda, yes! Ready ng aking centerpiece para sa Christmas, aming Noche Buena at Media Noche. Ayan. Ayan guys, oh. O, gumawa na rin kayo. Ganyan lang kasimple yan. Kanya-kanyang design yan. Kung gusto nyo yung iba-ibang design, pwede rin naman. Ako, ito ang naisip ko, ayan. At kung ayaw kong sindi yung Christmas light, lalagyan ko siya ng candle sa gitna para medyo romantic yung aming Pasko. Ayan. O, diba guys, nakakatuwa. Natuwa ba kayo guys? Kasi ako natuwa ako eh. Ayan o. At meron pa akong gagawin. O, next naman. So, ayan guys, eto na yung susunod ko. So, bali gagawa uli ako ng panibagong table centerpiece namin. Kasi yung una kong ginawa guys ay mas bagay pala dun sa bar. Yung bar na pinagawa ko nilagay ko dun sa bandang taas niya, mas nabagay siya dun. Kaya gagawa ako ng panibago para dito sa lamesang ito. So, itong lamesa na rin naman na ito ang gagamitin namin sa Christmas. So, lalagyan ko siya ng table centerpiece na mas bagay sa kanya. At ayan, meron ako dito guys, lumang tray, ayan. Hindi na namin to ginagamit kasi basag na nga siya. Hindi ko lang itinapon kasi alam ko may magagamitan. Ito pagka gusto kong mag-DIY. Ayan, gagamit ako ng tray. At syempre ang aking garland, yung kalahati nung una kong ginawa. Dahil hinati ko lang, medyo mahaba naman kasi, ayan. Saka, meron ako ditong mga sirang sanga ng Christmas tree. Yung una naming Christmas tree, syempre nasira na. Hindi ko tinapon. Ayan, gagamit din ako ng flower. Ayan. At ang aking mga balls. Ayan. I-DIY ko lang guys para maging centerpiece lang dito sa aming table. Ayan. Meron din ako dito silver na panglagay sa Christmas tree. So, ito lang yung mga meron ako. Kaya ito lang din gagamitin ko. So, kung ano yung meron, yun ang gamitin. Dahil marami namang pwedeng gawin. At mapapaganda natin yan. So, start na ako guys sa paggagawa. Yan. Ito, ganito lang naman ang gagawin ko, guys. Napakadali lang. Patong-patong lang siya. Hindi ko na ito halos ididikit para pag nagligpit naman, hindi na mahirap din tanggalin. Kasi hindi naman ito maaalis dahil isusuk-suk-suk ko lamang dito sa garland yung aking mga design. Ayan. Para mailagay lang dito sa gitna ng aming table at maging maganda yung presentation ng aming Noche Buena, ayan. So, ayan, start ko dito ay ipinatong ko na dito itong garland. Ayan, hindi na yan maalis dahil makapit naman siya. At lalagay ko lang itong aking mga sirang sanga ng Christmas tree kong luma. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang. Oh, hindi na yan aalis kasi nakakapit na halos siya. At wala namang masyadong nanggugulo ditong mga bata, kaya okay lang na hindi na masyadong idikit. Sa paggawa naman guys ng mga Christmas decor, hindi mahirap. Basta creative ka. At kung ano lang yung mga gamit na meron kayo, yun ang gamitin nyo at hindi na kailangan bumili. So, lalagyan ko ng space dito para sa aking candle. Ayan. Eto, ipapatong ko siya dito para romantic ang Noche Buena. Meron siyang Christmas candle. Ganyan ang magiging setup niya, guys. So, bago ko ito ilagay, lagyan ko lang muna siya, guys, ng ribbon para maging maganda naman siya. Ayan. Ribbon ko lamang. At itong ribbon na ito, guys, tali lang ito nung bumili ako nitong Christmas balls. Nakatali actually dito. So, inalis ko at gagamitin ko na rin dito. Sayang naman. Yan. Kasi ang aking motif nga is silver and gold. Kaya, silver and gold lang ang ilalagay kong mga kulay dito. At syempre, may green siya dahil yun naman talaga ang magdadala dahil sa garland. Ayan. O yan. Pakinabangan ko pa yung ribbon kaysa itapon.
So, ayan. Diyan ang pwesto niya. Yan, ganyan. So, ayan, next ay singit ko na yung aking flower. Gold flower. Yan, dito lang. O, diba guys? Suksok lang yan. Hindi na ako magdidikit. Isinusuksok ko na lang kasi hindi naman siya maaalis eh. Yan. Next ay ilalagay ko itong silver na design. So, ayan, nailagay ko na siya. O, ayan, ganyan ang magiging dating niya. At dagdagan ko lang dito ng isa pang green. Dahil marami naman akong nasirang ganito. Ayan. O, ayan, ganyan. And then next, meron akong mga tanggal-tanggal na ganito. Ayan, didikit ko na lang siya dito sa ganito niya, mga ganyan. Nagamit ako syempre ng glue gun. O, ayan. Nakadikit na siya. Siyempre, dagdagan ko ng konti para hindi naman maalis. So, ayan. Nailagay ko na itong, ano bang tawag dito? Basta nailagay ko na siya. Ayan. Hindi ko alam ang tawag eh. O, next ay, lalagyan ko siya ng mga Christmas balls. At itong mga Christmas balls, guys, ay hindi ko na rin ididikit. Patong-patong lang siya. Ayan, gaganyan ko na lang. Para hindi na siya mahirap alisin. Kasi hindi naman ito mahuhulog dahil nasa tray naman. Ayan. Kahit saan na lang ilagay, pwede naman. Ayan, lagyan-lagyan ko lang ng mga Christmas balls. At okay na itong aking centerpiece sa aking table. So, ayan guys. Mas okay pala kung medyo ididikit ko ng konti. Kaya, pagdikitin ko ng konti itong mga balls para mas maganda siya. Ayan. O yan, ganyan. Yan, at itong sa baba niya, add na lang ako dito ng mga maliliit na Christmas balls. Ayan, ganyan na lang. So, ayan, at okay na itong aking table centerpiece, guys. Okay na to. So, ayan, charan. Tapos na, guys. Ayan ang aking table centerpiece na ilalagay ko dyan din mismo sa table na yan. Ngayong darating na Christmas. Ganyan lang, guys, kadali.
O, di ba napakaganda, simple at hindi naman mahirap gawin. At magiging maganda rin ang Pasko, kaya huwag natin palungkutin. Maraming paraan na pwede natin gawin. O, so ayan, pinatay ko yung ilaw at ang nagsisilbing ilaw lang ay itong kandila. Saka may dim light lang sa taas. Kaya nakita yung ganda ng aking table centerpiece. Ayan. Okay, guys. Next naman, meron pa akong gagawin, okay? So, ayan, ang susunod kong gagawin naman ay centerpiece sa aking center table sa aming receiving area. Ayan, yung natapos ko na guys is centerpiece sa aming dining. At ang susunod ay ilalagay ko naman sa center table ng aming receiving area. Ayan, meron ako ditong empty supot. Ayan, empty paper bag. Itong empty bucket na ito ay magagamit din para gawin pang panibagong design. Ayan. Ayan, didikit lamang itong ating paper bag, brown paper bag dito sa bucket, empty bucket. So, ayan, nabalutan ko na. And then next, meron ako ditong tela. Ayan, pinagtabasan. So, ayan, dikit ko lang siya. So, ayan, next. Ayan. Nadikitan ko na. And then, ilalagay ko lang itong mga color stones para bumigat siya. Next ay ilalagay ko itong sirang Christmas tree na sinauna pa. Ayan. Yung mga pinagtanggalan. Ayan. Ayan ang purpose guys ng bato ay para bumigat lang siya at hindi matutumba dahil magaan nga itong aking lagyan. Ayan, saka sisingitan ko na lang ng mga papel na sa bawat gilid.
O, so ayan, ito next naman ay gagawin ko, kakabit ko itong lumang dahon. Ayan, meron akong lumang dahon, syempre, galing sa mga old flowers, sa mga patapon na rin, at gagamitin ko na rin syempre dito. Ayan. O, lagyan ko lang ng garland flower para maging maganda siya. Kasi nga ang motif ko today ay this year pala is silver and gold. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng mga balls. At syempre, yung aking pinaka-bucket ay lalagyan ko na rin ng gold ribbon para mas maganda siya. Ayan. Itong ribbon na ito guys ay galing din lang sa box ng mga balls na binili ko. Ayan. So, ito na guys, ang aking bucket flower para sa aking center table sa aming receiving area. And so, ayan guys, ito na ang last part ng aking DIY sa aking Christmas decor. Ayan, ito, gagawa ko ng aking candle holder. Gamit itong mga empty na ito na hindi na gagamitin at itatapon na lang. Ayan, hindi tinapon kasi magdi-DIY nga ako dahil may magagamitin ito. Ayan, gagamit ako ng roof. Ayan, meron ako ditong lubid na luma. Lumang lubid. Ayan. Ito guys ay gawa sa bunot. Ayan. Galing sa bunot lamang ito guys. Ayan. Gamit ko ito dun sa aking mga orchids. Kaya sobra naman. Kaya ito gagamitin ko ngayon sa aking candle holder. So ayan. Nalagay ko siya dito sa aking candle holder. Start ko na guys. Siyempre didikitan ko lamang dito yung aking lubid. Blue para mas makapit siya. Dikit-dikit ko lang guys. Itunin ko lang ito. Papalibutan ko para mas native ang aking candle holder. Ayan. Magiging native ang dating niya. Ayan. Napakadali lang guys gumawa ng mga DIY ng mga ang dekorasyon kapag creative ka lang talaga. Ayan, iniisip ko lang at hindi ko naman sa pinaplano. Ayan, iniisip ko lang na ganitong gagawin ko. Basta yung mga bagay-bagay na nagiging patapon na dito sa bahay, tinatabi ko lang. So, eto na ang result ng aking nagawa. Ayan. Binalutan ko lang talaga siya ng lubid para maging native ang dating niya. Next, ito naman isang maliit naman. Ayan. Siyempre, ganun din naman ang proseso. Lalagyan naman ng dikit at pupuluputan ng lubid. Alam niyo guys, na napakaganda sa pag-DIY is pagkatapos mong nagamit or natapos ng occasion, hindi mo na siyang itapon. Dagdag na rin sa mga bagay na ililigpit mo sa bahay kasi i-dispose mo lang. And then, sa susunod naman, ng mga okasyon, isip ka na uli ng panibago. So, ayan, ito na guys, at tapos na nga. Ayan, ganito na lang siya. Ganito lang kasimple at gano'n na naman ang aking gagawin. Lalagyan ko yun ng flower or garland dito sa kanyang itaas. Yan. O, ganyan. Ganyan lang guys. O, napakadali, easy. O, yan. O, diba? Walang kahirap-hirap. Napakadali. Kaya gumawa na kayo. And then, patong ko na yung aking candle. O, diba? Ganyan lang. Design ko lang siya ng mga Christmas balls. Ayan. Didikit ko na lang din para hindi mahulog. Ayan. So, ayan, dikit-dikit lamang. Diba guys? Napaka-native. Charan! Ito na uli ang aking sumunod na DIY project para sa aming dekorasyon. Ayan. At itong ating candle naman ay lalagyan ko rin ng crown.
para maging Christmas na Christmas talaga ang dating niya. So itong inilagay ko na ito guys, galing din sa lumang Christmas tree na nasira. So yan, kinat ko lang at ilalagay ko na lang dito. Diba ang ganda guys? Yan na. Turan. At sinindihan ko lang ang aking kandila. So ayan na guys. Diba, ilalagay ko na ito sa aming isang side ng bahay. Kung hindi dun sa itaas ng aming mataas na lamesa o dun sa aming terrace or sa malapit sa altar. Ayan. Dahil may candle nga. Kahit saan pwede ilagay. Diba guys? Nakatipid lang ako, hindi ko na siya binili. Kung ano lang yung mga dating dekorasyon, yun na lang din ang ginamit ko. So ayan guys, natapos ko ng aking DIY project at nailagay ko na dito sa bahagi ng aking kabahayan. Ayan, katulad ng isang itong guys, ayan, DIY ko rin ito. At hindi ko lang maipakita yung video kung paano ko siya ginawa, pero isa ito sa mga ginawa ko at lahat-lahat ay nailagay ko na sa bawat bahagi ng bahay na gusto kong paglagyan. So ayan guys, thank you very much for watching my video. At syempre sa lahat ng aking mga subscribers, salamat sa inyong lahat, sa aking mga viewers, sa aking followers. At sana guys ay one day may balik kong lahat sa inyong pagtulong na ginawa nyo sa akin. So ayan guys, sana na-enjoy nyo ang panunod ng video na ito at talagang nakakatulong din naman kahit papano. So ayan, shoutout po doon sa mga nanonood sa akin sa ibang bansa, sa bandang Hong Kong, sa Japan, sa Dubai, at kung saan-saan pang panig ng mundo nakarating ang aking video, nagko-comment sila guys. Thank you sa inyo, sa lahat ng mga nagko-comment, nagpapa-shoutout. Ayan, sa bandang Mindanao, yung mga viewers ko dyan guys, sana nasa mabuti kayong kalagayan at lumilindol dyan ngayon guys. Keep safe guys, mag-ingat po kayo. At sa bandang Baguio, ayan, sa Cebu, ayan, sa lahat ng nanonood sa akin sa bansang Pilipinas. Ayan guys, thank you very much and God bless everyone. Advance Merry Christmas to all.